Alam mo ba yung patok na ulam ngayon sa bayan? Oo, Mare. Yung dinugo ng bagong tindero sa palengke. Aba, ang sarap nga nun eh. Nakailang ulit ako nung nakaraang linggo. Ako rin! Ay Diyos ko, hindi ko alam kung anong timplang ginawa niya. Hindi siya katulad ng ibang dinuguan na makakain mo sa mga karinderya dito sa atin. Tama. May pagka-creamy na malinamnam. Pero may anghang din na sakto lang. Hindi malansa, hindi rin matabang. Tapos yung laman, Berto, napakalambot, grabe. Hindi katulad ng karaniwang bituka o atay. Parang hindi baboy, pero hindi rin baka. Kaya nga hindi ko mawari. Medyo matamis tapos may sipa. Ewan ko ba, parang kakaiba. Parang may gayuma yung luto niya, no? Napaisip tuloy ako, saan kaya siya kumukuha ng karne? Galing pa raw siya sa bundok, hindi ba? Oo, Mare. Galing daw sa taas. May sabi pa ngang mahilig daw sa exotic ang tindero na yun eh. Kung mga exotic pala yung gamit niya, aba, napakahirap naman pala magaya ng luto niya. Kaya nga, Mare. Pero teka, napansin mo rin ba yung amoy habang pagbukas siya ng takip sa kaldero? Naku, oo. Amoy pa lang mapapalingon ka na. Yung kapitbahay ko nga, nag-aakala may piyesta sa palengke nung Sabado. Paano hindi dudumugin? Masarap naman kasi talaga. Kating-kati tuloy akong malaman kung anong sangkap ang ginamit at kung anong tamang proseso sa pagluluto niya ng dinuguan. Mauubos yata ang pera ko kabibili. Nakaka-addict masyado ang lasa. Tungkol dyan, hindi ko na nadugtong kanina sa usapan eh. Ano yan, pare? Mukhang chismis yan ah. May nagsabi sa akin. Ewan ko lang, chismis lang Pero parang hindi raw basta-basta karne ng baboy ang ginagamit niya. Parang hindi mukhang karne ng exotic din eh. Ha? Anong ibig mong sabihin? Sabi ng anak ni Aling Soneng, may nakita raw siyang kahon ng karne na may kakaibang itsura. Mapula na parang hilaw pero hindi baboy, hindi rin baka. Ay, parang hindi ko gusto yung duda ng mga nagchichismis na yan Huwag mo akong tinatakot, baka naman exotic nga lang talaga. Baka baboy ramo, bayawak o baka sawa. Pwede. O baka may sikreto lang siya sa luto. Pero alam mo naman dito sa baryo, kung minsan may mga bagay na hindi basta-basta. Uso pa naman sa atin ang mga aswang-aswang na yan. Malay mo baka ano. Hoy, ewan ko sa'yo, Berto. Basta ako, ang alam ko lang, kahit anong sikreto yan, ang sarap talaga ng dinuguan niya. Magandang umaga po, Aling Pilar, Mang Berto. Ay, Buboy! Anak, ano ginagawa mo rito sa palengke ng ganitong oras? Hinahanap ko po kasi si Lola Biring. Sabay po kasi kaming namalengke. Tapos, nagdagsaan po bigla yung mga tao, kaya nahiwalay ako sa lola ko. Sabi po, baka dito raw po dumaan. Hindi ko pa siya nakikita ngayon, iho. Pero baka nasa tindahan ng bigas. Madalas doon yung huling pinupuntahan niya kapag namamalengke, Buboy. Kung wala sa bigasan, subukan mo na sa nagtitinda ng kandila. Baka naroon yung lola mo. Sige po, salamat. Ay, teka lang po. May tanong po ako. Ano po yung dinadagsaan ng mga tao kanina? Yung dinuguan ni Enteng. Naku, Buboy, dapat matikman mo. Ibang klase. Sobrang sarap, anak. Parang may magic. Parang kahit busog ka na, mapapakain ka pa rin. Isang subo, parang may kakaibang halina. Ganun po. Parang may nadaanan po akong may dalang dinuguan Parang masangsang yung amoy. Hindi ko alam kung natatakam ako o naduduwal po Baka hindi ka lang sanay, iho. Pero pag tinikman mo, wala na. Hahanap-hanapin mo na kagad yung lasa. Basta, Buboy, ubod ang sarap yung luto niya. Ganun po ba? Baka sa pang-amoy ko lang po yata talaga yun. Ayan, Buboy. Yung kakadaan lang. Yan si Enteng. Anong problema, Buboy? Kilala mo ba siya? Hindi po. Pero siya po yung may kasamang bata. Bata? Wala naman siyang kasamang bata, Buboy. May nakikita ka ba na hindi namin nakikita? Nakakakita naman talaga yung bata, Mare. Ay, oo nga pala. Pasensya na. Nakalimutan ko matagal na palang usap-usapan na may third eye siya. Ay, naku. Kawawang bata. Shh! Huwag mong parinig sa bata. Siya pala yun. Bakit, Buboy? Anong meron? Nadaanan ko po kasi siya nung nakaraang araw. Nakita ko po siyang nakikipaglaro sa bata.
inaalok din po ng candy. Bata? Kilala mo ba yung bata? Hindi ko po kilala yung bata, Aling Pilar. Nakikipaglaro sa bata? Si Enteng? Aba, nakakagulat yan ha. Hindi ko alam na mahilig sa bata yun. Ako rin eh. Parang masungit nga yun palagi. Nakangiti kapag may bumibili. Pero kapag wala naman, nakasimangot. Nakasimangot po? Nung nakaraang araw, wala naman pong bumibili sa kanya. Pero ngumingiti siya. Tapos parang, ewan ko po, may kakaiba akong naramdaman. Kakaiba? Paano kakaiba, Buboy? Parang may nakasunod po sa kanya. May batang umiiyak po. Nakatayo lang sa likuran niya. May anak po ba siya, Manong Berto? Aling Pilar? Ay naku naman tong batang to, oo. Wala siyang anak, Buboy. Sa pagkakaalam namin, wala rin siyang asawa. Bakit mo naitanong? Dahil ba dun sa batang nakita mo? Opo, Aling Pilar. Kung wala po siyang anak, sino po yung nasa likuran niya kahapon? Nagtataka po kasi ako, Aling Pilar, Manong Berto. Bakit nakangiti po siya sa isang bata, pero hindi niya po pinapansin yung batang umiiyak sa likuran niya? Kawawa naman po yun. Baka naman guni-guni mo lang yun, Buboy. O baka gutom ka lang. Kapag nagagalit ang tiyan, naguguni-guni ang isipan. Sana nga po ganun lang, Aling Pilar, Manong Berto. Iyon po kasi yung bata na nakita ko kahapon eh. Oh, Diyos ko naman. Buboy, iho, sigurado ko ba siya nakita mo? Opo, Manong Berto. Kamukhang kamukha niya po yung bata sa larawan na nakadikit sa poste na yun oh. Pare, ibig sabihin. Oo, Mare. Baka nga patay nang nawawalang bata. Pangatlong bata nang nawawala sa baryo natin eh. Nagsisimula na rin akong maalarma. Usong-uso na ngayon ang kidnapping talaga. Saglit silang napatahimik nang may lumapit sa kanilang babae. Kitang-kita sa mukha nito ang pagod, stress at parang kagagaling lamang sa pag-iyak dahil sa mugtong-mugto na mata. Nagtanong sa dalawang matanda kung may nakita ba silang bata, sabay pakita ng litrato. Nasilip naman yun ni Buboy. May alam siya pero hindi niya sinabi kasi turo sa kanya ang hindi pagsabat sa usapan na matatanda. Umiling ang dalawang matanda sa babae. Nagpasalamat ito at umalis. Grabe, pang-apat na bata na yun ah. Buti na lang talaga at medyo may edad na yung mga anak ko. Ewan ko lang talaga mga nasa 10 taong pababa pa. Nako, baka hindi ko napatapakin sa lupa talaga. Natatakot na ako para sa mga apo ko. Masyado nang delikado dito sa bayan natin. Diyos ko, tulungan mo kami. Kaya ikaw, Buboy, huwag kang lalayo sa lola mo. Masyado nang delikado sa lugar natin. Marami ng batang nakikidnap. Kidnap? Ano po yun? Yan yung kinukuha ka ng masasamang tao, Buboy. Kukunin nila ang laman loob mo para ibenta ng mahal. Po, kukunin nila yung puso ko tapos ibibenta? Oo, Buboy. Kaya kung maaari, huwag ka munang lalabas-labas ng bahay. Sige ka, baka madukot ka. Yung ali po bang lumapit? Nawawala din po ba yung anak niya? Parang umiiyak po kasi siya. Wala yun, Buboy. Huwag mo nang intindihin. Usapang pamatanda lang yun. Masyado ka pang bata para maintindihan yun. Okay po. Oo siya. Ayun na pala ang Lola Bering mo oh. Maraming salamat po, Aling Pilar, Manong Berto. Mag-iingat ka palagi, Buboy, ha? Yung bilin namin sa'yo, ha? Huwag lalabas kapag hindi kasama si Lola Bering mo. Opo. Nakangiting tumakbo si Buboy papunta sa kanyang Lola Bering. Ngunit bago pa man niya ito matawag, bigla siyang natumba matapos masalpok ang isang taong biglang sumulpot sa harapan niya. Napaigik si Buboy sa sakit. Ngunit agad din siyang inalalayan ng taong nabangga niya. Okay ka lang ba, bata? Halika, dali. Tutulungan kitang tumayo. Maraming salamat po, Manong Enteng. Okay lang po ako. Kilala mo ako? Opo. Kayo po yung may batang kasama. Nakita mo ko? Opo, nung nakaraang araw, may bata po kayong kasama na umiiyak. Hindi mo dapat nakita yun, bata. May sugat ka ba? Wala naman po. Medyo masakit lang po yung puwetan ko. Pasensya ka na ha. Nagmamadali kasi ako eh.
Kaya mo bang maglakad? Kaya pa naman po. Gusto mo bang ihatid kita sa inyo? Maraming salamat po, pero kasama ko po si Lola Biring ko. Biring? Apo ka ni Biring Albularia? Opo, bakit po? Kilala niyo po ba ang lola ko? Buboy! Apo! Lola Biring! Ay, Buboy! Apo, saan ka ba nagsusuot bata ka? Ay, Diyos ko! Halos mangiyak-ngiyak na ako kakalibot sa palengke, kakahanap sa'yo. Ako rin po, hinahanap ko po kayo. Bigla po kasi kayong nawala kanina, Lola eh. Napunta lang po ako kay na Manong Berto at Aling Pilar. Ay, buti naman at sa kanila ka napunta. Kung saan-saan ka kasi tumitingin eh. Ay, Diyos ko, napakadelikado na nga ng panahon ngayon. Hindi ko kayang mawala kang bata ka. Okay lang po ako, Lola. Kausap ko nga po si Manong Enting eh. Pero, saan na yun? Sinong kausap mo? Si Manong Enting po. Kanina nandito lang po siya. Bigla pong nawala, Lola. Diyos ko, Apo. Dapat hindi ka nakikipag-usap sa kung kani-kanino lang. Tandaan mo yan, ha? Ang dami nang nawawalang bata ngayon. Dahil po ba sa kinapin? Tama po ba? Dahil po ba doon, Lola Biring? Kinapin? Saan mo natutunan yung salitang yan, Boboy? Hindi ko maintindihan ang sinabi mo. Kasi po, sabi po nila Aling Pilar at Manong Berto, meron daw pong mga masasamang tao. Kinukuha daw po yung mga bata, tapos binubuksan daw po ang tiyan nila. Kukunin po yung puso at ibibenta. Totoo po ba yun, Lola? Ay, Diyos ko naman, Apo. Kidnapping pala. Kinapin. Akala ko kung ano na. Pero totoo, delikado na talaga ngayon. Kaya wag na wag kang lalayo sa akin kahit kailan, ha? Totoo po ba yun, Lola? Ang alin, Apo? Yung ibibenta po yung puso. Ay, oo, Apo. Hindi sa tinatakot kita, ha? Pero mas mabuti nang maging maingat. Lola, kinakabahan po ako. Baka po bigla na lang akong kunin habang naglalakad. Hindi kita pababayaan, Buboy. Hindi ka kailanman mawawala sa akin. Habang kasama mo ko, ligtas ka. Talaga po, Lola? Oo, Apo. Hindi ko hahayaan na mawala tong pinakapogi kong Apo. Yay! Ay, oo nga po pala. May sasabihin po ko, Lola. Tungkol po dun sa nagbebenta po ng masarap na ulam. Si Enteng? Yung nagbebenta ng dinuguan sa palengke? Opo, nakita ko po siya nung nakaraang araw. May binibigyan po siyang candy na bata. Tapos may umiiyak na bata naman po sa likuran niya. Anong ibig mong sabihin, Apo? Ewan ko po. Basta po, yung isang bata, nakikipaglaro sa kanya. Niniti-niti po si Manong Enteng. Pero yung sa likuran niya, may isa pang bata. Naku po, tapos umiiyak. Parang hindi siya nakikita ni Manong Enteng. Sigurado ka bang may nakita kang batang umiiyak sa likuran niya? Opo, kasi po, nung lumapit ako, parang ang lamig-lamig po sa paligid eh. Tapos, parang hindi po ako makalapit masyado. Parang biglang kinilabutan po ako. Parang may dumaan sa batok ko. Tapos, parang may bumubulong na hindi ko maintindihan. Kinilabutan ka? Opo. Tapos po kanina, may nakita po ako sa poste. Litrato po ng bata. Nakalagay po doon, nawawala. Narinig ko po sa usapan nila Manong Berto at Aling Pilar. Ilang araw na raw po siyang nawawala. Yun po yung batang umiiyak, Lola. Kamukhang kamukha po. Paano ka nakakasigurado doon, Apo? Parehas po kasi sila ng suot, Lola. Batang may suot na asul na t-shirt at may mancha sa damit. Ano pa ang nakita mo, anak? May isa pa po, Lola. Ano yun, Apo? Kanina po, habang nasa palengke kami ni Aling Pilar, may lumapit po na babae. Galing po siya sa pag-iyak. Mugtong-mugto po yung mata niya.
parang hindi po siya natulog. Parang baliw na po sa pag-aalala. Babae? Anong ginawa niya, Boboy? Nagtanong po siya kay Aling Pilar kung may nakita raw po silang bata. Pinakita niya po yung litrato. Tapos po, sinilip ko po kahit bawal makisali sa usapan ng matatanda. At pagkatapos? Lola, yun po yung batang nakita ko. Yun po yung kausap ni Manong Enteng. Siya po yung binigyan ng candy. Hindi po talaga ako nagkakamali. Sigurado ka ba, Boboy? Opo, Lola. Promise po. Cross my heart, Pexman. Hindi po ako nagkakamali. Siya po talaga yun. Yung batang kausap niya. Boboy, anak. Makinig kang mabuti kay Lola, ha? Opo. Huwag kang maingay tungkol sa nakita mo. Po? Bakit po? May mga bagay sa mundong ito na hindi lahat kayang ipaliwanag ng mga matatanda, lalo na ng mga bata. Yung nakita mong bata, baka hindi na siya buhay. Ha? Hindi na po buhay? Anong ibig niyong sabihin, Lola? Ibig sabihin, Apo, baka kaluluwa na yun. Isang ligaw na kaluluwa na hindi matahimik. Ha? Multo? Multo po? Shh! Boboy, hinaan mo lang ang boses mo. Oo, posibleng multo yun. Lola, natatakot po ako. Ayoko po ng multo. Ayoko po ng umiiyak na bata. Shh! Shh! Huwag kang matakot, Buboy. Nandito si Lola. Poprotektahan kita. Lola, baka kunin ako ng multo. Baka po ako na ang sunod. Hindi kita hahayaang kunin ng kahit anong nilalang, Buboy. Habang nandito ako, walang makakapanakit sa'yo. Naiintindihan mo? Opo, pero po, yung lalaki po, si Manong Enteng, bakit po siyang umingiti sa multo? Hindi ko pa alam, Apo. Pero kung totoo ang hinala ko, baka hindi siya karaniwang tao. Po? Hindi tao? Ano po siya? Hindi natin alam. Kaya ngayon pa lang, pinapaalala ko na sa'yo, Buboy. Iwasan mo siya. Huwag kang lalapit kay Enteng. Kahit gaano pa kasarap ang luto niya, kahit anong sabihin ng mga tao sa palengke. Opo, hindi ko na po siya lalapitan. Magaling. Mabait kang apo. At tandaan mo, ha, si Lola na ang bahala sa lahat. Hindi mo kailangang matakot. May alam ang Lola tungkol sa mga ganyang bagay. Lola, marunong po ba kayong kumausap sa mga multo? May mga bagay akong natutunan nung bata pa ako. May mga dasal, may mga halamang gamot, may mga lihim na hindi alam ng karamihan. Kaya kampante ka lang, ha? Basta sumunod ka lang sa akin. Opo, Lola. Hindi na po ako matatakot. Nandiyan naman po kayo eh. Ayan, ganyan ang apo kong matapang. O siya, halika na. Nagugutom ka na siguro. Medyo po. Anong gusto mong ulam ngayon? Gusto mo ba ng tinolang manok? O adobong pusit? Gusto ko po sana ng pritong tilapia, Lola. Yung maraming kamatis tsaka toyo. Ay aba, gusto mo pala ng tilapia, ha? O sige, bibilhan kita. Basta ikaw, sumunod lang sa lahat ng bilin ko. Opo, thank you po, Lola. Kinabukasan na, maaga pa lamang inagising na si Buboy. Tahimik pa sa buong bahay at mahimbing pa ang tulog ni Lola Bering. Dahan-dahan siyang lumabas. Ingat na ingat para hindi gumawa ng ingay. Gusto na niyang makipaglaro sa ibang bata sa kalsada. Pero pagdating niya roon, hindi siya kaagad tinanggap. May ilan sa mga bata ang nangungutya sa kanya
Tinutukso siya dahil may third eye daw siya at wala na siyang tatay at nanay. Umiyak nang umiyak si Buboy dahil doon. Hoy! Hoy! Kayo mga bata! Bakit niyo tinutukso si Biboy? Tigilan niyo yan! Walang masama sa ganon! Umuwi na kayo! Baka masampal ko pa kayo dyan eh! Kuya Biboy. Oh, Buboy! Okay ka lang ba? Huwag mo na lang silang pansinin. Hindi po nila ako sinasama. Sabi nila, may third eye daw ako. Hindi ko nga po alam kung ano yun eh. Huwag kang umiyak. Hindi mo kasalanan kung may third eye ka at hindi mo rin kailangang ikahiya yun. Pero ano po ba talaga yung third eye? Bakit po? Parang masama sa kanila. Hindi yun masama, Buboy. Ang third eye ay parang paningin na hindi basta-basta meron ng lahat. Ibig sabihin, nakakakita ka ng mga kaluluwa. Yung mga hindi nakikita ng normal na mga mata. Ayoko po ng ganun. Takot po ako sa multo. Ayoko po silang makita. Ayoko po. Shh! Buboy! Kalma lang. Alam mo ba, hindi lahat ng multo masama. Minsan, sila yung mga kaluluwang ligaw lang. Nawawala, nalilito, hindi lang matahimik. Pero po, kung ganun, bakit hindi ko po nakikita si Mama at Papa? Bakit po yung ibang multo lang yung nakikita ko? Baka kasi tahimik na ang mga kaluluwa nila. Kapag ang isang kaluluwa ay payapa na, wala na siyang dahilan para magpakita. Ibig sabihin, masaya sila para sa'yo. Inaalagaan ka kasi ng mabuti ng lola mo. Eh kung yung batang sumusunod kay Manong Enteng hindi pa po matahimik. Anong sabi mo? May sumusunod? Wala po. Baka mapagalitan po ako ni Lola. Huwag kang matakot. Secret lang natin to ha. Hindi kita isusumbong kay lola mo. Okay po. Sige, sabihin mo lang sa akin. Anong nakita mo? Nung isang araw po, nakita ko po si Manong Enteng. May kausap po siyang bata. Binibigyan po ng candy. Pero sa likuran niya, may isa pang bata. Umiiyak po. Pero hindi po siya pinapansin ni Manong Enteng. Parang multo. Kaluluwa ng bata? Opo. Tapos po kahapon, may lumapit na babae. Umiiyak. Tinanong po niya sina Aling Pilar kung nakita daw po nila yung anak niya. Pinakita ko po yung litrato. Sinilip ko po kahit bawal sumabat. Si Lola po kasi yung nagsabi nun eh. Pero nakita ko po. At? Siya po yung batang binigyan ng candy. Yung batang kausap ni Manong Enteng. Siya po yung nawawala. Ay, at sabi mo, may sinabi rin sa'yo si lola mo? Opo, sabi po ni Lola, baka hindi po pangkaraniwang tao si Manong Enteng. Buboy, baka aswang si Mang Enteng. Aswang? Ano po yung aswang, Kuya Pipoy? Yan yung dapat katakutan kasi nananakit sila, Buboy. Aswang! Ayoko po! Lola! Buboy, shh! Huwag ka maingay. Hindi tayo sigurado. At kahit totoo man yun, hindi ka dapat matakot. Bakit po? Aswang po yun eh! Kasi may kasama kang albularya. Si Lola Biring mo, di ba? Albularya po? Oo, ang albularya ay parang doktor. Pero para sa mga bagay na hindi kayang gamutin ng ospital, silang lumalaban sa mga kulam, barang, aswang, lahat ng masama. Ganun po? Si Lola po ba lumalaban sa aswang? Oo, hindi lang basta lumalaban. Magaling na albularya si Lola Biring mo. Maraming tao ang gumaling sa kanya at natatakot sa kanya ang mga nilalang na kagaya ni Manong Enteng. Di po pala, superhero si Lola ko. Tama, siyang tagapagtanggol ng baryo. Mas matapang pa sa superhero kasi hindi lang siya lumilipad, kundi kayang kausapin ng mga nilalang na hindi natin nakikita.
Wow! Si Lola! Superhero! Kaya huwag ka matakot, Buboy. Basta sumunod ka lang sa mga bilin ni Lola mo. Ligtas ka. Teka, Kuya Pipoy, Oh, kung ako po may third eye, magiging superhero din po ba ako paglaki? kung matututo ka kung paano gamitin ng tama, oo. Ayoko po ng multo, pero gusto ko po ng kapangyarihan para matulungan ko si Lola. Ayun, ganyan dapat ang matapang na bata. Pero ngayon, halika na't samahan kita pa uwi. Baka hinahanap ka na ni Lola. Kuya Pipoy, kapag po ba naging albularyo ako, kailangan ko rin po bang matuto ng dasal? Oo naman, importante yun. May mga dasal na pangtaboy ng masamang espiritu. Pero hindi lang dasal, Buboy. Kailangan mo rin matutong gumamit ng mga halamang gamot. Halamang gamot? Yung parang mga dahon-dahon na amoy mapait? Oo, minsan mapait talaga. Pero pag ginamit ng tama, nakagagaling. Si Lola Biring, kilala sa paggamit ng dahon ng sambong, lagundi, at kung ano-ano pa. Naaalala ko po, minsan po nung inuubo ako, pinainom niya ako ng parang tsaa na mapait, tapos gumaling po ako kinabukasan. Ayan, isa yun sa mga sikreto ng albularyo. Hindi lang gamot, kundi pagmamahal din sa ginagamot. Kuya Pipoy, Oh, paano po kapag may multo sa bahay namin? Pwedeng lumapit si Lola at kausapin sila? depende. May ibang multo na matino at pwedeng pakiusapan. Pero may iba, matigas ang ulo. Kaya kailangan ng dasal at insenso. Minsan, kailangan pa ng langis. Langis? Parang mantika po. Hindi, espesyal na langis. Ginagawa yon mula sa mga halamang gamot. Pinagdarasal yun ng ilang araw. Pangtaboy sa masasamang espiritu. Galing naman nun! Gusto ko po matutunan lahat ng yan! Sa tamang panahon, bata ka pa, pero pag patuloy mong pinakikinggan si Lola mo, matututo ka rin. Baka nga ikaw pa ang susunod na tagapagtanggol ng baryo eh. Kuya Pipoy, may tanong pa po ako. Sige lang, anong gusto mong malaman? Paano po kung totoo nga pong aswang si Manong Enteng? Paano po kung kinukuha niya yung mga bata? Yan ang mahirap, Buboy. Kasi kung totoo nga, kailangan mag-ingat ang buong baryo. Lalo na ang mga batang tulad mo. Paano po kung hindi lang po yung batang nakita ko yung nawawala? Paano po kung marami pa siyang nabiktima? Nakakatakot isipin yan pero baka nga. Kaya dapat tahimik lang muna tayo. Huwag munang ipagsabi kahit kanino, lalo na sa ibang bata. Hindi ko po sasabihin kahit kanino. Baka po magalit si Lole. Tsaka baka mapahamak pa ako. Tama yan. At si Lola mo, siguradong may ginagawa na siyang paraan. Kuya Pipoy, paano po pala naging aswang ang isang tao? Maraming kwento tungkol dyan. May iba raw ipinanganak na ganyan. May iba naman, kinulam o pinalo ng masamang engkanto. Pero ang pinakakaraniwan, sumapi daw sa kanilang masamang espiritu. Nakakatakot naman po pala talaga. Oo, pero hindi lahat ng tao ay magiging ganon. Kailangan mong alalahanin, Buboy. Pag mabuti ang puso mo, hindi ka basta-basta sasapian ng masama. Di po dapat mabait lang lagi. Tama, maging mabait, matulungin at masunurin sa matatanda. At higit sa lahat, manalangin palagi. Opo, magdadasal po ako araw-araw para hindi po ako lapitan ng multo at aswang. Yan ang gusto ko marinig. Pero higit sa lahat, huwag kang lalapit kay Mang Enteng. Wala kang ibang kakausapin kundi si Lola mo lang o ako, ha? Opo, kahit po mag-abot pa siya ng candy, hindi ko po tatanggapin. Magaling. Mabait at matapang kang bata, kaya alam kong hindi ka mapapahamak. Kuya Pipoy? Kapag po ba ako na lang mag-isa sa bahay, may pwedeng gawin para hindi pumasok ang multo? Oo, magdasal ka lang. O kaya isara mo lahat ng bintana at pinto. Huwag mong kalimutang maglagay ng asin sa labas ng pintuan. Pangontra rin yun. Asin? Yung parang sa pritong itlog? Oo, yung asin na nilalagay sa ulam. Pero dito, pangtaboy sa masama. Wow! Ang dami ko pong natutunan. Salamat po, Kuya Pipoy. Walang anuman.
Lagi ako nandito kung kailangan mo ng kausap. Gusto ko na pong umuwi. Gusto ko pong ikwento kay Lola na may asin kaming ilalagay sa pinto. Sige, ako na magsasabi sa kanya. Pero wag mo munang ikwento yung tungkol kay Mang Enteng ha. Secret lang po natin. Secret lang natin. Kuya Pipoy, Oh, superhero din po ba kayo tulad ni Lola? ako? Hindi naman siguro. Pero tutulong ako sa mga kagaya mong bata para maging matapang. Kaya baka sidekick lang ako ni Lola Biring. Ako po si Buboy at gusto ko rin pong maging superhero. At ako si Pipoy, ang sidekick mo. Halika na partner, umuwi na tayo. Nakangiting umuwi si Buboy habang nakasunod lang sa kanya si Pipoy. Pero lingid sa kalaman nila na may mga matang nakamasid kay Buboy mula sa di kalayuan. Hayok itong dumila sa labi bago ngumisi. Alam na nito kung sino ang susunod niyang bibiktimahin. Buboy, apo, pakainin mo na si Brownie. Nilipat ko siya sa likuran ng bahay eh. Baka gutom na yon. Opo, Lola. Dala ko na po yung pagkain. Brownie, nandyan ka ba? Oh, ayan na. Gutom ka na, no? Heto na, oh. Kumain ka na, ah. Dahan-dahan lang, ah. Uy. Ang bilis mong kumain, ah. Parang hindi ka pinakain kahapon. Alam mo, Brownie, gusto ko ring maging superhero kagaya ni Lola. Yung lumalaban sa masama. Yung hindi natatakot. Kahit multo. Kahit aswang. Pero tahimik lang. Brownie, parang may narinig ako. May sumitsit ba? Psst! Buboy! Ha? Sino yun? May third eye ka ba, bata? Ha? Sino po kayo? Nakikita mo bang hindi dapat makita? Ha? Hindi ko po kayo nakikita. Nasaan po kayo? Halika rito, may papakita ako sa'yo. Bawal po akong lumayo. Baka po magalit si Lola ko. Sige na, saglit lang. Hindi tayo susumbong sa lola mo. Okay po. Sandali lang po, ah. Brownie, dito ka lang, ah. Saan na po kayo? Halika rito sa malaking puno. Yan, diretso lang. Bakit po kayo nagtatago? Kasi baka mahuli tayo ng lola mo. Gusto mo bang mapagalitan? Ayaw ko po. Manong Enteng? Aba, ikaw palang batang chismoso. Ang batang nakakakita sa hindi dapat makita. Ha? Aray po! Masakit po! Manong, dumidiin na po yung kuko nyo! Bakit po ang tulis at ang haba ng kuko nyo? Aba, kilala mo pa ako. Galing mong bata ka. Pero hindi sapat ang paggalang mo. Daldal ka ng daldal. Ano pong ibig yung sabihin? Wala po akong alam. Manong, tama na po. Masakit po. Talaga lang ha? Yung sinabi mo may batang umiyak sa likuran ko na parang kaluluwa raw. Akala mo ba walang makakarinig ha? Lola ko po ang nagsabi. Hindi po ako. Ayoko na po. Bitiwan niyo po ako. Isa rin yung lola mong albularya. Uunahin kita, Buboy, para wala nang balakid sa akin. Ayoko po. Huwag niyo po ako saktan. Huwag po. Sorry na po. Please po. Ang bango mo, bata. Bakit niyo po ako dinidilaan? Huwag niyo po akong dilaan! Bakit po ang haba ng dila niyo? Wala ka ng paki dyan. Amoy sariwang laman.
Alam mo ba kung anong lasa ng batang may takot sa puso? Ayoko po! Ayoko po! Huwag po! Ayoko pong mamatay! Lola! Mas matamis ang takot, lalo na sa mga batang kagaya mo. Yung nanginginig, yung umiiyak, yung sumisigaw ng lola. Lola! Lola! Tulong! Tumigil ka nga. Dapat siyo sinasampal ka para matahimik ang buwisit na bata ka. Aray! Ang sakit po! Bakit, Buboy? Hindi ba't gusto mong makakita ng multo? Ngayon, makakakita ng mas masahol pa sa multo. Hindi ko po sinasadya! Aray! Hindi ko po ipagsasabi! Maawa po kayo sa akin! Hindi ko... Aray po! Hindi ko na po ulitin! Sobrang kadaldalan mo, Buboy. Ang mga batang katulad mo, dapat pinapatahimik ng maaga. Manong, patawarin niyo po ako! Ganyan nga, Buboy. Umiyak ka. Magmakaawa ka. Gusto kong durugin ang leg mo sa kamay ko. Manong... Hindi mo na kailangan magsalita. Hindi mo na kailangan huminga. Kapag nakuha ko ng puso mo, tatahimik ka na habang buhay. Ipapasok na kita sa sako. Hayop ka! Huwag ang apo ko! Ito! Asin! Anong... Huwag na huwag mong tatangkain! Huwag na huwag mong papatayin ang apo ko! Asin! Let's go nga! Let's go! Albularya ka! Ikaw ang leche! Hayop ka! Bumalik ka rito! Lola... Buboy! Buboy! Apo ko! Lola... Ay, Diyos ko! Diyos ko, Buboy! Nasaan ang masakit? Sinakal ka ba niya? Opo... Hudas siya! Tumingin ka sa akin! Tumingin ka! Ano pang ginawa niya? Masakit po ang pisngi ko. Diyos ko! Pasensya ka na, anak. Hindi kita nabantayan. Hindi kita naprotektahan. Hindi niyo po kasalanan, Lola. Ako po ang lumapit. Napakawalang iya niya talaga. At ikaw naman, Buboy. Bakit ka sumunod? Kasi po may sumitsit. Sumitsit? Ano pa, Buboy? Tapos, tinanong po kung may third eye ako. Akala ko po, mabait. Buboy, ay Diyos ko, apo. Napakabata mo pa para makaranas nito. Bakit ka lumapit, apo? Nagtatago po kasi siya sa dilim eh. Tapos, nung makita niya ako, sinunggaban po ako. Anong sinabi niya sa'yo? Sabihin mo sa akin, apo. Sinabi po niya, ako raw po yung nagkakalat ng masamang balita tungkol sa kanya. Tapos, gusto niya raw akong kainin. Hayop siya? Hayop siya! Lola, kikidnapin po ba ako ni Manong Enteng? Natatakot na po ako, Lola. Nandito na si Lola, apo. Hindi ko hahayaang makalapit ulit siya sa'yo. Ayoko na po, Lola. Ayoko pong makakita. Ayoko po ng third eye. Ayoko na po. Shh, Buboy. Apo ko. Patawad. Patawad kasi pinanganak kang may kakayahan.
Pero hindi ito sumpa. Isa itong biyaya. Biyaya po bang makita ang kaluluwa? Biyaya po bang muntik ng kidnapin? Hindi ka niya makikidnap. Hindi ko hahayaan na mangyari yon. Buboy, pangako yan ng lola mo. Mahigpit ang yakap sa kanya ni Lola Biringa habang patuloy siyang umiiyak. Nanginginig pa rin siya sa takot habang inaakay siya pauwi. Tahimik ang paligid, pero mabigat ang gabi. Hindi niya alam kung anong oras na. Basta't sa bisig ng lola niya, unti-unti siyang nakatulog. Pagod, ubos ang luha. Kinabukasan, nagising si Buboy mula sa isang bangungot. Sa panaginip niya, hinahabol siya ni Mang Enteng. Nakangisi at may hawak na matalim na kutsilyo. Habang papalapit ito, pakiramdam niya'y wala siyang matakbuhan. Bigla siyang napabalikwas ng bangon. Basang-basa ng pawis ang noo niya. Nanginginig at humihikbi. Agad siyang napayakap sa natutulog na si Lola Biringa. Wag po! Wag po! Wag po! Patawad po! Hindi na ako magsasabi sa iba! Buboy, apo, okay ka lang ba? Anong nangyari, ha? Huwag kang matakot, nandito lang si Lola. Sabihin mo, anong napanaginipan mo? Lola, andun po siya! Si Manong Enteng! Nasa panaginip ko, hinahabol po ako! Shh! 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 Nandito lang ako, apo. Huwag kang matakot. Panaginip lang yon. Nakagising po siya! May hawak siyang kutsilyo! Tapos po, galit na galit siya! Sabi po niya, masama raw po akong bata kasi daw po, nagkakalat ako ng masamang kwento tungkol sa kanya. Mahina daw po ako, kaya madali akong makain. Hindi totoo yan. Hindi masama ang apo ko. Panaginip lang yon, apo. Sabi po niya, parusa raw. Kukunin niya raw yung puso ko. Tapos, kinuha niya talaga. Pinuksan niya po ang dibdib ko, Lola. Shh! Tahan na, apo ko. Tahan na. Kinuha niya po yung puso ko. Ang sakit-sakit po. Nilagay niya po ako sa sako. Tapos, inihagis niya po ako sa bangin. Ang dilim po. Ang lamig. Wala pong tumulong sa akin. Wala po kayo. Wala po si Mama at Papa. Andito na si Lola, apo. Hindi mo na kailangang matakot. Siguro po, kaya wala na si Mama at Papa. Kasi mahina po ako. Kaya po sila nawala. Hindi, Buboy. Huwag mong sabihin yan. Hindi mo kasalanan kung bakit sila nawala. Hindi ka mahina. Hindi rin nila ginusto yon. Aksidente yon, Buboy. Oras na nila para makasama si Papa God. Pero Lola, kung malakas po ako, baka po buhay pa sila. Baka po hindi sila kinuha. Siguro po, kaya ako naiwan. Kasi hindi ako importante. Apo, hindi totoo yan.
Masama po ako. Mahina po ako. Kaya nagsabi ni Manong Enteng. Hindi ka mahina, Buboy. Alam mo kung bakit? Kasi kahit natatakot ka, nilalabanan mo. Kahit umiiyak ka, tumatayo ka pa rin. At nakaligtas ka, di ba? Ibig sabihin yan, malakas ka. Bakit ako lang po yung naiwan, Lola? Ba't hindi nila ako sinama? Naiwan ka kasi may dahilan. Dahil may misyon ka pa sa mundong ito. At hindi dahil mahina ka. Ikaw ang pinili ni Papa God para magpatuloy. Ikaw ang binigyan ng regalo para makita ang mga kaluluwang nawawala. Regalo po? Bakit po ang bigat? Bakit po masakit? Hindi mo pa dapat nararamdaman ito, Buboy, apo ko. Masyado ka pang bata. Dapat masaya ka lang, nakikipaglaro sa labas. Bakit po ko tinutukso yung ibang bata? Sabi po nila, may third eye daw ako. Namultuhin daw ako. Naiba ako sa kanila. Sabi nila, parang baliw daw ako. Kasi may nakikita raw akong hindi naman totoo. Hindi ka baliw. Hindi ka kakaiba. Espesyal ka, Buboy. Hindi lahat binibigyan ng kakayahang makita ang mga hindi makita ng karaniwang tao. Binigay yan ni Papa God kasi alam niyang may puso ka na handang tumulong. Tumulong? Ay natatakot ka po ako eh. Hindi ko po alam kung anong gagawin. Bata pa lang po ako. At kahit anong sabihin ko, walang nakikinig. Ako, Buboy. Ako ang unang naniniwala sa'yo. At hindi lang yon. Dahil sinabi mo sa akin ang tungkol sa batang nakita mo sa likod ni Enteng, nalaman natin kung gaano siya kasama. Aba kung hindi mo yun sinabi, baka napahamak ka na. Nakatulong ka na, Apo. Pero Lola, paano po kung hindi rin kayo naniwala? E di, baka kinuha na ako ng aswang. Wala na po ako. Pero naniwala ako. At gagawin ko ang lahat para hindi ka mapahamak. Habang naririto ako, walang makakakuha sa'yo. At gagawin ko ang lahat para matigil ang kabalbalan ni Enteng. Maraming salamat po, Lola. Maraming salamat dahil mahal niyo po ako. Kahit hindi ako gusto ng iba, masaya po ako na apo niyo ako. Alam mo, Buboy, hindi bali nang hindi ka gusto ng iba. Hayaan mo sila. Mag-focus ka sa amin na mahal ka, Apo. Minsan, ganyan talaga ang mundo. Pero hindi mo kailangang magbago para magustuhan ng iba. Ang mahalaga, totoo ka. Mabuti kang bata. At narito si Lola para sa'yo. Hindi mo kailangan mag-isa. Lola, kung ganun po, tutulungan ko po kayo. Gusto ko rin pong tumulong. Gusto ko pong maging albularyo gaya nyo. Totoo ba yan? Abay di, tuturuan kita. Pero, mga ligtas muna ha. Yung mga simpleng pangontra gaya ng asin, bawang o pagdarasal lang. Masyado ka pang bata para sa ganito. Talaga po? Promise po? Oo, Apo, promise. Tuturuan kita. Kasi alam kong kaya mo. At alam kong darating ang araw, ikaw din ang magiging tagapagtanggol ng mga inosente. Yay! Sabi rin po ni Kuya Pipoy, kayo raw po ang superhero. Sabi ko rin po, gusto ko rin maging superhero para hindi na po ako matakot. Para may matulungan din akong kaluluwa. Tapos, makakasama na sila ni Papa God. Tama yan, Apo. Kaya mo yun. At dahil dyan, bibilhan ko kayo ni Pipoy ng ice cream mamaya. Yay!
Yay! Gusto ko po ng chocolate flavor. At si Kuya Pipo po, gusto niya po yung may cookies. Aba, kabisado mo na pala ang paborito ng kaibigan mo, ha? Opo, kasi po, gusto ko na rin siyang maging superhero katulad natin. Tamang-tama, kasi lahat ng tunay na superhero hindi lumalaban mag-isa. Idol po kita, Lola. Ikaw ang pinaka-the best na superhero sa buong mundo. At ikaw ang pinakamatapang kong apo. Mahal na mahal kita, Buboy. Mahal na mahal din po kita, Lola. Lagi-lagi. Yumakap ng mahigpit si Lola Biring kay Buboy habang pinupunasan ng luha sa pisngi niya. Sa kabila ng takot, dama niya ang init ng pagmamahal ng kanyang lola. Sa yakap na yun, unti-unti siyang nakaramdam muli ng seguridad. Tahimik ang paligid, pero sa puso ni Buboy, alam niyang hindi titigil si Lola sa pagprotekta sa kanya. Nang sumilip ang araw sa bintana, tahimik siyang tumango. Tirik ang araw. Nasa harap ng bahay si Buboy kasama si Lola Biring. Abala sila sa pag-aayos ng mga halaman. Isang simpleng banding nilang maglola. Gusto rin ni Lola na matuto mag-alaga si Buboy ng halaman. Kaya pinahawak sa kanya ang pandilig. Habang si Lola Biring naman ay nagwawalis sa paligid. Tahimik lamang si Buboy habang iniikot ang pandilig sa paso. Nang biglang may dumating na binatang tumatakbo mula sa kanto. Si Pipoy. Kuya Pipoy! Hoy, Buboy! Kumusta ka? Mugtong-mugtong mata mo. Okay ka lang ba? Okay na po ako, Kuya Pipoy. Salamat po Oh, Lola Biring, magandang araw po. Mano po? Ang bait mo namang bata, Pipoy. Kamukhang kamukha mo talaga ang tatay mong si Berto. Aba, nung bata yon, ganyan din ang ngiti. Puro kalokohan lang ang laman ng utak. Mukha lang po yung naman ako, Lola Biring. Hindi po yung kalokohan ni tatay. Good boy po ako. Talaga lang, Pipoy, ha? Ay, nako. Ewan ko lang kung mana ka rin sa pagiging kuripot, gaya ng tatay mo. Ay, grabe po kayo, Lola. Marunong naman po ako manlibre kahit papaano. Kuya, ililibre daw tayo ni Lola ng ice cream. Tama yan. Tara na kayo, habang tirik pa ang araw at masarap magpalamig habang kumakain ng ice cream. Ay, hala. Naku po, nakakahiya naman. Baka po abala pa ako. Hindi naman, Pipoy. May inutos ba sa'yo yung magulang mo? Wala naman po, Lola. Maglalaro lang sana ako ng basketball. Pag hindi ka sumama, iiyak ako dito talaga. Ay, sige na nga. Baka biglang bumuluwak yung mata mo sa lupa, kakaiyak, Buboy. Bubulwak mata ko, kakaiyak? Ayoko na mag-iyak para hindi ako mawalan ng mata. Hoy, joke lang naman yun, Buboy. Huwag ka maniwala agad. Tara, ice cream na tayo. Cookies and cream yung gusto mo, Kuya Pipoy, di ba? Oh, Buboy, ikaw na mauna. Pili ka na dyan ang gusto mo. Yay! Kuya, tingnan mo to, may chocolate na may sprinkles. Buboy, wag masyadong magtatakbo, baka madapa ka. Opo, Lola! Tao po! Tao po! Pabili po ice cream! Masayahin pa rin si Buboy, Lola, no? Kahit wala siyang masyadong kalaro dito sa lugar. Oo nga, Pipoy Pero sinikap kong palakihin siyang may saya sa puso. Laging may kwento, laging may tawa. Kahit wala na ang mga magulang niya, gusto kong maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Ramdam ko naman po yun sa kanya. Palabati siya, laging may kwento, matanong din. Parang hindi mo aakalain na may dinadala siyang bigat sa loob. Alam mo rin naman, Pipoy, may third eye ang batang yon. Opo, alam ko po. Pero hindi naman po hadlang yun para kaibiganin si Buboy Hindi rin ako naniniwala na kakaiba siya. Para sa akin, normal pa rin siya.
Parang bunsong kapatid ko na nga po yan eh. Ay, maraming salamat talaga, Pipoy. May balak na nga sana kaming lumipat ng ibang bayan para may makalaro naman at malayo rito. Lalo pat pinagdidiskitahan na siya ng aswang. Aswang? Oo, Poy. Mamaya na natin pag-usapan yan. Sige po, Lola. Hindi po ba dito na rin kayo lumaki? Kahit napamahal na ako sa lugar na ito at kahit dito ako lumaki, para sa kapakanan ng apo ko, makita ko lang siyang may kalaro at masaya, okay na ako. Huwag ka po mag-alala, Lola Biring. Ako po, kakalaro kay Buboy. Nakakahawa po kasi yung pagiging masiglahin niya eh. Tara na po! Kain na tayo ng ice cream bago pa matunaw. O dahan-dahan lang sa pagkain, Buboy. Baka sumakit ang lalamunan mo. Salamat po talaga, Lola Biring. Ang sarap po nito. Walang anuman. Maiba ko, Pipoy. Gusto mo bang sumama mamaya? Saan po, Lola Biring? Tuturuan tayo ni Lola kung paano maging superhero. La? Totoo po ba? Gusto ko lang din kayong turuan ng ilang bagay. Pangontra sa masama, lalo na kung minsan, wala ako sa tabi ni Buboy. Pipoy, baka gusto mo ring matuto. Para kung sakaling si Buboy ang kasama mo, alam mo ang gagawin. Opo, gusto ko po yun. Para rin may silbi ako kapag may mangyari. Inubos lang ni na Buboy at Pipoy ang ice cream bago na pagpasahan na pumunta sa bahay ni na Lola Biring para masimula na kaagad ang pagtuturo. Hindi nila alam kung anong pwedeng mangyari kay Buboy kaya hindi na sila nagsayang ng oras. Nang makauwi sa bahay, agad na inilagay ni Lola Biring ang asina, bawang at garapon ng langis ng nyog sa sahig. Makinig kayong mabuti ha. Ituturo ko sa inyo ang mga pangontra sa mga hindi ordinaryong tao, lalo na sa mga tulad ni Enteng. Totoo po pala talagang aswang si Mang Enteng? Oo, Poy. Inatake niya ang apo ko kagabi. Nalaman niyang may alam si Buboy, kaya hindi na siya nagdalawang isip na sumugod sa likod ng bahay at humanap ng pagkakataon para madukot si Buboy. Paano niyo nalaman na aswang siya? Matagal na akong albularya, Poy. Alam ko na ang pagkakaiba ng tao at hindi pangkaraniwang tao. Naghihinala na rin kasi ako sa lalaking yun eh. Ang galing! Paano po ba malalaman yun? Kapag kumulo ito. Ano po yan, Lola? Isa itong lana. Kapag kumulo to, kahit hindi mainit at hindi nakasaalang sa apoy, ibig sabihin may aswang sa paligid. Lola, hindi po ba tao si Manong Enteng? Hindi siya karaniwang tao, Buboy. Isa siyang tigabulak. Tigabulak? Ano yun? Isang uri ng aswang na nangunguha ng mga batang edad 1 hanggang 10. Karaniwan yung mga madaling utuin sa candy o laruan. Kapag may lumapit sa inyong matanda na hindi nyo namang kilala, nako, lumayo kayo agad. Tigabulak po? Ano pong ginagawa nila sa mga bata? Dinadala nila sa isang madilim at tahimik na lugar. Isinasako, pagkatapos ay nilalapa sa dulo ng gubat. Ang laman, ibinibenta sa palengke. Ang dugo, hinahalo sa dinuguan. Hala, baka po yun yung dinugo ang binili ni na Aling Pilar. Oo, apo. Kaya dapat maging maingat kayo. Ngayon, ituturo ko sa inyo ang mga pangunahing pangontra. Magsisimula na po ba tayo, Lola? Oo, Buboy. Kaya makinig kang mabuti, okay? Yehey! Opo, Lola! Makikinig po ako ng mabuti. Ganito ang gawin nyo. Ano po yun? Una, itong asin. Pinaka-basic na panlaban sa mga aswang, pero epektibong-epektibo. Pag naramdaman yung may masamang nilalang sa paligid, sabuyan nyo agad ng asin ng nilalang na yon. Sabay takbo. Walang titingin sa likod. Humanap agad kayo ng lugar kung saan maraming tao. Asin lang po? Oo, kaya nyong ilagay yan sa bulsa.
Kahit konting asin lang, dapat may dala kayo kahit saan kayo magpupunta. Paano po kung habulin kami? Takbo lang ng takbo hanggang sa makabalik sa bahay. Doon kayo ligtas. Huwag kayong huminto at huwag kayong titingin sa likod kasi nakakadagdag lang ng takot kapag nakita nyo sila na humahabol sa inyo. Paano po kung gabi? Sa gabi lang talaga sila lumalabas. At saka doble ang lakas nila lalo na kapag hating gabi. Kaya kung wala si Lola o kung may kutob na kayo, huwag na kayong lumabas. Ano pa pong ibang pangontra? Bawang, ilagay sa kwarto o isabit sa leeg kung kailangan. Mabisa ito sa kahit anong klase ng aswang. Pwede ring dikdikin o gawing pulbos at isaboy sa aswang. At isa pa, dasal. Kapag natatakot kayo, kahit simpleng panalangin, malakas yan. Huwag niyong maliitin ang dasal. Lola, kaya ko po ba to? Kahit bata lang ako. Kaya mo yan, Apo. Matapang ka. Matapang si Pipoy. Pareho kayong mabubuting bata. Gagawin ko po ang lahat para hindi mapahamak si Buboy. Alam ko. Kaya nga ako kampante na turuan kayong dalawa. Lola, paano po kung andyan na si Manong Enteng? Pag andyan na siya, huwag niyong ipapakitang natatakot kayo. Tandaan niyo, hindi tayo ang dapat matakot sa kanya. Siya ang dapat matakot sa atin. Kuya Pipoy, ikaw na po bahala sa akin ah. Buboy, huwag ka mag-alala. Ituring mo na akong totoong kuya. Talaga po? Di magiging tatay ko na rin si Manong Berto. Pwede, Buboy. Basta tandaan nyo, kapag ramdam nyong pinapangunahan talaga kayo ng takot, tumakbo na lang kayo. Takbo hanggat may lupa. Takbo hanggang maging ligtas. Okay po, Lola. Opo, Lola Biring. Habang lumalamig ang hangin at unti-unting lumulubog ang araw, naramdaman ni Buboy na may natututunan na siya. Hindi lamang tungkol sa bawang at asina, kundi kung paano tumindig sa harap ng takot. Sa tabi niya si Pipoy at sa harap niya si Lola Biring. At doon niya naisip na mahalaga pala ang may kasama. Kahit may panganib tulad ni Mang Enteng, alam ni Buboy, hindi siya nag-iisa. Gabi na nang makauwi sina Buboy at Pipoy mula sa basketball court. Tinuruan siya ni Pipoy ng konting dribbling at shooting para may mapaglibangan siya at kahit papano'y makalimot sa mga nakakatakot na nangyari sa kanya. Habang papauwi, dumaan sila sa isang madilim na eskinita. Hindi kalayuan sa bahay ni na Pipoy at Lola Biring. Biglang may narinig si Buboy na kaluskos mula sa gilid. Kuya Pipoy, ang galing mo talaga mag-shoot. Hangang-hanga po ako sa'yo, Kuya Pipoy. Ikaw rin may tira ka na rin. Konti na lang, matatalo mo na ako. Next time po, turuan niyo ako ng dribble habang nakapikit. Naku, pag nagawa mo yon, ikaw na ang bagong MVP ng kanto natin. Kuya, salamat po ulit Ang saya pala mag-shoot kahit maliit pa ako. Oh, di ba? Next time, layup naman ang ituturo ko para mayabang ka na rin gaya ko. Naririnig mo ba yun, Kuya? Alin? May naririnig akong batang sumigaw. Talaga? Ang talas naman ng pandinig mo. Saan mo narinig? Doon, Kuya. Sa madilim na eskinita na yan. Hala, oo nga. Teka, hindi kaya... Kuya, tara na. Umalis na tayo. Baka si Manong Enteng na yan. Paano yung bata, Buboy? Kuya, natatakot ako kay Manong Enteng. Ha? Sige. Tara na. Isumbong na lang natin kay Lola Biring. Bilisan mo lakad mo. Baka... Halos mapasigaw sa gulat sina Buboy nang biglang may lumundag mula sa madilim na eskinita at humarang sa harapan nila. Pulang-pula ang mga mata, naglalaway at may bit-bit na sako sa balikat. Napansin nilang gumagalaw ang loob ng sako.
Kaya't agad silang umatras sa takot. Napalingon si Mang Enteng at nagulat nang makita sila. Kaya nabitiwan niya ang sako. Bumagsak ito sa lupa at bumuka. Saka lumabas ang isang batang duguan at may sugat. Nang makita ng bata ang pagkakataon agad itong tumakbo habang umiiyak kahit hirap na hirap. Aba. Ikaw na naman, Buboy. Kapag minamalas ka nga naman, puwisit na buhay ito. Kuya, si Manong Enteng! Buboy, huwag kang lalayo sa akin. Akala niyo'y ligtas na kayo, ha? Lalo ka na, Buboy. Dahil sa'yo, wala na naman akong makain ngayon, ha? Dahil sa'yo, nawalan ako ng paninda para bukas. Bakit ka umaatras? Anong umatras? Sa tingin niyo ba, natatakot ako sa inyo? Kuya, natatakot ako. Yung ngipin at mata niya, hindi na siya mukhang tao. Umaatras naman siya, Buboy. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Ihanda mo lang yung asin. Ikaw, Buboy, ikaw ang malas. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sila maghihinala sa paninda ko. Kasi, totoo naman po eh. Dapat sa'yo pinapatay, kinakain. Walang kwenta yung mga sinasabi nyo. Hindi namin kasalanan na ikaw ay isa kang pese sa bayan. Layuan mo kami, Mang Enteng. Hindi na ako papayag na makaligtas kayo. Lalo ka na, Buboy. Ikaw dapat ang laman ng ulam ko bukas. Mabilis ang sumunod na pangyayari. Ang kaninang unti-unting umaatras na si Mang Enteng ay biglang sumugod sa direksyon ni Buboy. Bagamat halata sa galaw at tinig niya kanina ang takot. Dahil alam niyang si Buboy ay nagbunsod ng pagdududa sa kanyang paninda at kabuhayan. Mas nangibabaw pa rin sa kanyang hangarin na patayin ang bata. Kuya! Buboy, tabi! Aray! Kuya! Kuya Pipoy! Nakalmot ka! Dugo! Tumudugo ang braso mo, kuya! Huwag kang pahara-hara, bata. Asin, Buboy! Asin! Bilis! Kuya! Natatakot ako! Buboy! Huwag kang pumikit! Ganyan lang, Buboy. Matakot ka. Kuya! Bakit mo tinulak si Kuya Pipoy? Kuya, okay ka lang ba? Sinabi ko naman sa'yo na huwag kang pahara-hara, bata. Masyadong matigas ang ulo mo. Masarap ba ang lupa? Okay lang. Ako, Buboy. Yung... asin! Isabi mo sa kanya! Halika rito, Buboy. Amoy na amoy ko ang takot mo rito. Huwag ka lalapit! Eto sa'yo! Let's ka! Ayos lang, Buboy. Buisit! Sana hindi na! Mag-cruise ang landas natin sa susunod. Mapapatay din kita! Hindi mo ako makukuha! Manong! Buboy! Papatayin kita talaga! Sinasabi ko sa'yo! Buboy! Sabuyan mo pa! Saboy ulit? Okay po! Huwag ka tumakbo! Ramdam ni Buboy ang pagbabago sa tingin ni Mang Enteng. Hindi na siya basta tinitignan nito bilang isang batang takot o mahina. Para bang alam ng halimaw na may panganib na siya sa harapan niya. Sa loob-loob ni Buboy, naramdaman niyang natatalo sa takot si Mang Enteng. Hindi na siya nito basta malapitan. At alam din ni Buboy, kahit hindi sabihin, naiiwasan siya nito hanggat maaari. Dahil kung may taong makakapigil sa madugong paninda at pagpatay sa mga bata ng aswaga, si Buboy lamang yun. Buboy? Pipoy? Ay, Diyos ko't Maria! Ano nangyari rito? Abay anak, Pipoy!
Bakit dugo ng braso mo? Okay lang po ako, Tay. Bakit po kayo nandito? Paano? May narinig kaming bata na sumisigaw habang umiyak. May aswang na tumihingi ng tulong. Diyos ko, mga bata kayo. Ayos lang ba kayo? Okay lang ako, Aling Pilar. Si Kuya Pipoy lang po. Okay lang ako. Kalmot lang po to. Kalmot lang daw? Halos hindi na nga tumigil yung pagdaloy ng dugo sa braso mo, Pipoy. Saan ka ba galing? Ano ba talaga ang nangyari? Sino may gawa nito, ha? Ano nangyari? Galing lang po kami ni Buboy sa court. Pauwi na kami. Tapos, bigla na lang may lumundag sa harap namin. Lumundag? Ay, Diyos ko! Hayop ba yun? Tao? Ay, anong nangyari sa inyo? Apo! Buboy! Ay, Diyos ko! Ayos ka lang ba? Buti at dumating ka na, Biring. May aswang daw. Lola, si Manong Enteng po. Ha? Enteng? Bakit? Anong ginawa niya? Siya ba may gawa niyan sa'yo, Pipoy? Kinalmot niya po si Kuya Pipoy. May dala po siyang sako. May laman pong bata. Nakakatakot po. Anong sinasabi mo, Buboy? Si Enteng? Si Enteng ang nakita nyo? Opo, siya po talaga, Lola. Nag-iba po ang anyo niya kanina. Mahaba yung kuko, pula yung mga mata, naglalaway po. Hindi ko ito matanggap. Si Enteng, yung nagtitinda ng dinuguan? Nako, Biring, baka napagkamalan lang. Baka may trauma lang doon si Buboy sa dati niyang nakita. Hindi po ako nagkakamali. Nakita ko po mismo. Hindi po siya tao, Manong Berto. Hindi po. Tama na, Apo. Huwag mo nang pilitin ang sarili mong ipaliwanag. Naiintindihan kita. Pero Biring, si Enteng aswang? Tuwing umaga nakakausap yun sa tindahan. Tahimik, palabati. Ang mga aswang, hindi na sila gaya ng dati, Berto. Marunong na silang magtago. Marunong na silang makipaghalubilo sa atin. Pero sa gabi, doon sila lumalabas. Doon lumalabas ang gutom nila. Abay, kung totoo man yan, dapat kumilos na mga pulis sa aswang na yan. Teka lang, hindi pa rin sapat yun para sabihing aswang nga si Enteng. Hindi po ba sapat ang duguan kong braso? Hindi po ba sapat na muntik ng madagit si Buboy? Tay, nakita ko yun. Tinatakot niya si Buboy. Sinabi niya, siya raw ang dapat ulamin bukas. Diyos ko! Ipaglaban niyo po kami! Pipoy anak, hindi kita tinatawag na sinungaling. Pero baka dala lang yan ng takot. Baka hindi nyo nakita ng malinaw. Pero, Tay... Ano ba nangyayari sa'yo, Pipoy? Hindi kita pinalaki para gumawa ng kwento. Hindi mo alam kung anong pwedeng idulot ng sinasabi mo. May mga taong sasama ang loob. Masisira ang pangalan. Lalo na kung wala kang matibay na ebidensya. Hindi po ako nagsisinungaling. Hindi po kami sinungaling. Buboy, anak, alam kong natakot ka. At baka kung ano man ang nakita mo, hindi mo agad naintindihan. Baka multo lang yun gaya ng sinasabi mo noon na may third eye ka, di ba? Opo, pero hindi po multo yun. Buhay po siya. Galit. Gutom. Bata ka pa, Buboy. Minsan ang naiisip natin, hindi pa natin kayang unawain ng buo. Kahit kami nga, nalilito pa minsan. Kaya sana, huwag muna basta maniwala sa takot. Marami pang panahon para matutunan ng totoo. Hindi ko sinasabing mali ka, Buboy. Pero hindi rin basta-basta ang ganitong paratang. Tao pa rin si Enteng. Hanggat walang sapat na ebidensya, hindi natin siya dapat pag-isipan na masama. Hindi rin biro ang naranasan ng apo ko. At kung may takot sa mukha ng isang bata, hindi yan galing sa kwento. Galing yan sa katotohanan. Lola, baka bumalik siya. Basta kasama mo ako, Apo. Walang makakalapit sa iyo. Lola, paano kung di na tumigil si Mang Enteng? Mas titibay ang paninindigan natin. Kasi alam natin ang totoo. Tama na yan, Pipoy. Halika na. Umuwi ka na lang.
linisin mo yung sugat mo. At sana sa susunod, pag-isipan mo muna bago ka magkwento sa ibang tao. Opo, pasensya na po, Lola Biring. Ayos lang yan, Pipoy. Alam natin ang totoo. Buboy, iho, matulog ka na maaga. Iwasan mo muna yung mga takot na ganyan, ha? Pwede mo naman kaming kausapin. Huwag kang gagawa ng kwento. Bata ka pa. Marami ka pang hindi nauunawaan. Kung hindi kayo naniniwala, hindi ko kayo pipilitin. Pero huwag kayong magsisisi kung dumating ang oras na mapatunayan ng mga bata ang totoo. Biring, huwag mo kaming tinatakot. Kami rin pinangangalaga namin ang anak namin. Kung totoo man yung paratang nyo kay Enteng, nasa sa amin na yun. Pangalagaan nyo ang anak at apo nyo, pero huwag nyong baliwalain ang katotohanan. Tumalikod na si Mang Berto at Pipoy. Sumunod naman si Aling Pilar. Naiwan si Buboy sa tabi ni Lola Biring. Ramdam niya ang dahan-dahang paghigpit ng hawak nito sa kamay niya. Nang tumingin siya kay Lola, ngumiti ito sa kanya. Walang sinabi. Inakay na lamang siya pauwi. Lola, sabi ko po sa'yo walang maniniwala sa akin. Bata lang po ako. Hindi mo kailangang ipilit, Apo. Hindi natin kailangang ipilit. Hindi lahat mapapaniwala natin. Pero ang mahalaga, nakita mo na. Nakita na natin. Lola, totoo po ba talaga yun? Ako po ba talaga yung kinatatakutan ni Manong Enteng? Oo, Buboy. Dahil ikaw lang ang may kakayahan na malaman ng iba ang lihim niya. Kaya mong tapusin ang buhay niya Lola, baka po hindi ko lang talaga naiintindihan. Baka po tama sila na bata lang ako. Apo, minsan mas malinaw ang nakikita ng inosenteng bata kaysa sa matatandang sarado ang utak. Lola, paano kung bumalik si Manong Enteng habang tulog tayo? Paano kung hindi ko agad makita? Kaya nga may pangontra tayo, Buboy. Hindi siya makakapasok. Lola, kaya ko po bang protektahan kayo? Hindi mo kailangan akong protektahan, Apo. Ang kailangan mo lang ay alagaan ang sarili mo. Sa ganon, ako naman ang panatag. Kaya ko po ba? Kaya mo, dahil ikaw ang liwanag na kinatatakutan nila at hindi ka mag-isa. Tahimik lamang na naglakad pa uwi si Buboy kasama si Lola Biring. Mahigpit ang kapit niya sa kamay ng matanda. Ayaw bumitaw. Para bang dun siya nakakakuha ng lakas. Hindi niya alam. Sa likod ng katahimikan ng gabi, may isang aninong nakasilip mula sa dilim. Galit ito, sugatan, pero hindi pa sumusuko. Isa itong nilalang na takot kay Buboy. Takot sa kakayahan ng bata na tapusin ang buhay niya. At habang hindi pa nalalaman ng buong baryo ang katotohanan, gagawin ito ang lahat para mapatahimik si Buboy. Kinagabihan na, sa panaginip ni Buboy, wala siyang makita kundi makapal na usok at aninong tila palapit ng palapit sa kanya. Hindi siya makatakbo. Parang may humahawak sa mga paa niya habang unti-unting lumalakas sa mga boses sa paligid. Maya-maya'y malinaw niyang nakita ang mga taong nag-uusap-usap sa kanyang panaginip. Hindi yan normal na bata. Puro kwento, puro takot. Imbis na bigyan tayo ng babala, baka siya pa magdala ng gulo. Paanong gulo po, Aling Pilar? Hindi ko maintindihan. Hindi pwedeng basta maniwala sa mga sinasabi ng batang yan. Walang pruweba, walang patay, walang kaso. Hindi po ako nagsisinungaling. Totoo pong aswang si Manong Enteng. Pasensya ka na, Buboy. Sana hindi na lang kita sinamahan sa eskinita. Mali ako. Maling-mali. Kuya Pipoy, pati po ikaw? Ayaw na sa akin?
Ay, Diyos ko. Kung ako sa inyo, lalayo na lang ako sa batang yan. Hindi normal yung mga sinasabi niya. Ano pong ibig niyong sabihin, Aling Pilar? Hindi po ako sinungaling. Hindi ba't may third eye raw siya? Baka kung anong nilalangan na dadala niya dito sa baryo. Hindi ko na po kayo maintindihan. Tama na! Hindi na ako lalapit sa'yo, Buboy. Tama na! Tama na! Hindi ito totoo! Baka madamay pa tayo sa gulo ng pamilya ni Bering. Tama na po! Hindi ito totoo! Panaginip lang to! Napahawak si Buboy sa kanyang tenga dahil ayaw niyang pakinggan ng mga boses. Pumikit siya ng mariin na bumilis ang tibok ng puso niya. Pamilyar ang pakiramdama, parang nung gabing sinakal siya ni Mang Enteng. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi aswang ang sumusugod, kundi takot na hindi niya may paliwanag. Bigla siyang napabangon habang sumisigaw. Tama na! Apo? Apo, anong nangyari? Sumisigaw ka. Lola, hindi po totoo yun, di ba? Hindi po totoo yung narinig ko. Hindi po sinabi ni Kuya Pipoy na nagsisisi siya. Hindi po ba? Panaginip lang yon, Apo. Gising ka na. Ligtas ka na. Bakit po ganun, Lola? Kahit gising ako, parang dala ko pa rin yung mga salita nila. Kasi nasaktan ka na. At kahit hindi lahat ng salita totoo, kapag sinabi ng taong inaasahan mong kakampi, mas masakit. Lola, kung wala na si Kuya Pipoy, ako na lang po ba talaga ang lalaban? Hindi ka nag-iisa, Buboy. Kahit paiwan ka ng mundo, habang naririto ako, hindi ka kailanman mag-iisa. Maraming salamat po, Lola. Pero parang wala na pong naniniwala sa akin. Lahat sila parang galit. Parang ako po yung malas. Hindi sila galit sa'yo, Apo. Hindi ka rin malas. May mga bagay talaga na hindi basta-basta pinaniniwalaan. Lalo pa at walang ebidensya. Ebidensya? Oo, Buboy. Hanggat hindi nila nakikita si Enteng na nasa anyo niya, hinding-hindi sila maniniwala. Ano pong gagawin natin, Lola? Hahanap lang ng tamang tiyempo, Apo. Maniniwala rin sila sa'yo. Ikaw pa ba? Apo ka ng isang albularya. Ako ang bahala sa'yo. Pero Lola, paano kung ako? Tayo ni Kuya Pipoy na lang talaga yung nakakakita sa totoo. Kasalanan ko po ba na may third eye ako? Buboy, swerte yung third eye mo. Hindi yan nandyan sa'yo para takutin ka, kundi para makita mo yung hindi kayang makita ng karamihan. Pero Lola, kung ako lang yung nakakakita, paano po kung wala na akong mapagsabihan? Hindi mo kailangang sabihin sa lahat. Minsan, sapat na yung alam mo kung sino ang kalaban. At ako, Apo, ako ang una mong kakampi. Kung halimbawa po, bumalik si Manong Enteng, tapos ako po ulit ang sasaktan niya, maniniwala na po kaya sila sa akin? Baka oo, baka hindi pa rin. Pero tandaan mo, Apo, hindi mo kailangang masaktan para maniwala sila sa'yo. Nasa kanila na yan. Lola, may pagkakataon po ba na masama rin ako? Kasi po, sabi nila, baka ako ang magdala ng gulo. Baka ako yung delikado. Hindi ka masama, Buboy. Yung nakakakita ng dilim, hindi ibig sabihin ay bahagi ng dilim. Ang totoo, ikaw ang nagsisindi ng ilaw sa gitna ng kadiliman. At doon, natatakot ang mga aswang na tulad ni Enteng. Talaga po, Lola? Oo naman, Apo. Kaya magpakatatag ka, okay? Bata ka pa.
Hindi mo dapat nararanasan ito. Lola, paano po si Kuya Pipoy? Kampi pa rin po ba siya sa atin? Sa akin? Oo naman, Buboy. Kampi pa rin sa'yo si Kuya Pipoy mo. Mabait na bata yun. Talaga po, Lola Biring? Hay naku, bata ka. Oo naman. Gusto ko pa pong matulog ulit, pero ayoko nang mapanaginipan yun. O sige, humiga ka na. Ako ang bahala sa paligid mo. At kapag masama pa rin ang panaginip mo at sila pa rin ang nasa panaginip mo, sabihin mo sa kanila na hindi ka na yung batang umiiyak. Bakit po? Kasi alam mo na ang halaga mo. Alam mo na kung bakit siya natatakot sa iyo. At alam mo na rin kung bakit hindi ka dapat susuko. Kung babalik si Manong Enteng, hindi na po ako tatakbo. Pero sana po, nandyan pa rin kayo. Nasa tabi mo ako, Buboy. Sa panaginip man o sa totoong buhay. Ako ang lakas mo. Hanggang matutunan mong ikaw pala ang pinakamatibay sa ating dalawa. Sana po, dumating din yung araw na maniwala sila para matapos na po ang lahat. Yung hindi na nila ako tititigan na para akong halimaw. Darating yon, Apo. Pero kahit hindi pa ngayon, sapat na yung alam mong totoo ka. Dahil minsan, ang mga tunay na bayani, hindi agad pinaniniwalaan. Pero sila ang unang lumalaban. Ayoko na pong matakot, Lola. Kahit wala silang tiwala sa akin, basta kayo nandito. Tatalino pa po ako. Lalakas pa po ako. Para sa susunod, hindi lang ako lalaban. Mananalo ako. Yan ang apo ko. Hindi lang basta nakakakita. Nakakaramdam. At sa puso mo, Buboy, nandoon ang lakas na kinatatakutan ng mga nilalang sa dilim. Lola? Buboy, hindi ka na makatulog. Takot ka pa rin ba? Lola, naisip ko lang po, kung gusto po nating maniwala sila, kailangang makita nila mismo ang anyo ni Manong Enteng, hindi po ba? Tama ka, Apo. Kailangan nilang makita sa sariling mata nila ang katotohanan. Paano nga po ulit natin yun gagawin, Lola? Maghahanda tayo ng bitag. Bitag? Oo, hindi basta bitag para sa hayop. Bitag para sa nilalang na nagtatago sa balat ng tao. Kailangang lumabas ang tunay niyang anyo sa harap ng lahat. Paano po natin yun gagawin? Sa tamang oras, sa tamang lugar, huhulihin natin siya sa harap ng mga tao. May mga gamit ako na pang-alis ng anyo niya. Asin, langis at buntot pagi na may asoge. Kapag ginamit natin yun kay Enteng habang may buwan, lalabas ang tunay niyang itsura. Saan po natin gagawin yun? Kahit saan, basta maraming tao. Paano po natin siya mabibitag? Huwag kang mag-alala. May alam akong paraan. Pero hindi pwedeng ikaw ang pain. Hindi ko papayagan yon. Pero Lola, kung sa akin po siya takot, pero ako lang ang gusto niyang kunin, ako na lang po ang gawin yung pain. Kaya ko po yun, Lola. Basta kayo na ang bahala sa kanya. Buboy. Hindi na po ako takot. Hindi na rin ako magtatanong kung bakit ganito ako. Basta ang gusto ko, matapos na po ang lahat. Matapos na ang pananakot niya. Hay, Buboy, apo ko. Napakaswerte ko talaga at apo kita. Hindi ko hahayaan na hindi ka maging masaya. At hindi matamasa ang mga bagay-bagay bilang isang bata. Masaya naman po ako, Lola. Basta po, kasama kita at kasama ko si Kuya Pipoy. O siya, matulog na tayo, apo. Kinabukasan na. Nagising si Buboy dahil sa mga katok sa pinto. Lola, may kumakatok po. Aba, oo nga. Sandali at pupuntahan ko na. Sino yan? Lola Biring! Buboy! Pwede po ba ako pumasok? Pipoy?
Aba, halika iho! Kuya Pipoy, Maupo ka muna. Pasensya ka na at hindi kami nakapag-ayos. Okay lang po, Lola. Katunayan, gusto ko pong humingi ng pasensya. Para saan, Pipoy? Pasensya na po sa nangyari, lalo na po sa sinabi ni Papa. Wala po akong nagawa. Pinatawad na kita, Pipoy. Lahat tayo may kanya-kanyang kinatatakutan. Lahat tayo may kanya-kanyang paniniwala. Ang mahalaga, nandito ka. Masyadong nalulungkot ang apo ko dahil sa nangyari. Buboy, sige na. Kausapin mo ang Kuya Pipoy mo. kuya, nagsisisi ka po ba na naging kaibigan mo ko? Naniligtas mo ko? Hindi ako nagsisisi, Buboy. At kahit mangyari ulit yun, ililigtas pa rin kita. Kasi kaibigan kita. Hindi lang kaibigan, parang kapatid na kita. Makakapaglaro pa po ba tayo ng basketball, kuya? Oo naman. At kapag gumaling na tong sugat ko, tuturuan ulit kita ng layup habang nakapikit. Diba? Yan ang gusto mo? Opo! Salamat po, kuya! Iho, alam ba ng ama mo na nandito ka? Yan nga po, Lola. Hihingi po ulit ako ng pasensya. Bakit, Pipoy? Pinapatawag po tayo ni Kapitan. Kapitan? Ngayon din? Opo, pinaparating daw po niya na kailangan niya tayong makausap tungkol daw po kay Buboy at kay Mang Enteng. Nagkatinginan sila Lola Biring at Buboy. Walang nagsalita sa kanilang dalawa. Kung ano man ang pag-uusapan nila doon, alam nilang magsasabi lamang sila ng totoo. Pagpasok nila sa opisina ni Kapitan Ernesto, agad napansin ni Buboy ang seryosong mukha ni Mang Berto. Parang kanina pa sila naroon at may mabigat na napag-usapan. Mas lalong humigpit ang kapit ni Buboy sa kamay ni Lola Biring. Nang tumingin siya sa matanda, sinalubong siya nito ng ngiti. Doon niya naramdaman na kahit kinakabahan siya, magiging ayos din ang lahat. Kapitan Ernesto, pinapatawag mo raw kami. Buti dumating na kayo. Maupo muna kayo, Biring, Buboy, Pipoy. O bakit nandito sila Berto at Pilar? Isa rin sila sa nakarinig ng paghingi ng tulong ng bata kagabi, Biring. Kung ganun ano pong pag-uusapan natin? May nakitang batang palaboy ang mga tanod kanina. Umiiyak, sugatan, at nanginginig sa takot. Sabi niya may gusto raw kumuha sa kanya. May dalang pagkain. Pinapupunta raw siya sa madilim na eskinita. Tinanong niyo po ba yung bata kung kilala niya yung taong dumukot sa kanya? Hindi niya kilala. Pero sabi niya, amoy palengke raw ang taong kumukuha sa kanya. Diyos ko, hindi kaya gawa-gawa lang yan ng bata, Kapitan? Pilar, alam mo ba ang mga bata ang pinakatapat sa lahat? Hindi pa nila alam kung paano magsinungaling. Kapitan, hindi po dahil bata dapat ang paniwalaan kagad. Tama ka, Berto. Pero hindi rin yung sapat na dahilan para isaradong utak natin sa mga sinasabi nila. Lalo pat may mga balita tungkol sa mga nawawalang bata simula pa nitong mga nakaraang buwan. Tama ka po, Kapitan. Kasabay niyan ay ang pagdalas ang pagbibenta ni Enteng sa palengke. Si Enteng na naman. Kapitan, hindi ba chismis lang yan? Hindi yan chismis, Kapitan. Muntik na ring makuha ang apo ko. Kaya ako kayo pinatawag. Gusto ko marinig ang lahat ng naranasan ng mga bata. Buboy, Pipoy, kayo raw ang huling nakakita. Kapitan, pauwi po kami galing court. Doon po kami dumaan sa eskinita. Biglang may tumalon po sa harap namin. May dalang sako. Gumagalaw po yung laman nun. Tapos may bata po na lumabas, sugatan at umiiyak. Nakita niyo ba kung sino ang taong yun? Si Manong Enteng po. Siya po yung may hawak ng sako. Siya po talaga. Sandali, Buboy, gabi na yun. Pwede na mamalikmata lang kayo. Hindi po ako namamalikmata, Manong Berto. Hindi rin po multo yun. Totoong tao. Pulang mata, mahabang kuko. Tay, kinalmot po ako. Alam niyo po yan. Gaya ng sabi niyo po, hindi niyo po ako pinalaking sinungaling at maggagawa-gawa lang ng kwento. Pipoy, hindi porket may sugat ka, aswang na kagad ang sisisihin.
Delikadong ganyang paratang. Maaring masira ang buhay ng tao. Pati nga sugat mo. Ito po, Kapitan. Hindi nga ito mukhang simpleng sugat, Berto. Maaaring kuko nga ang nakasugat dito. Berto, alam kong naging kaibigan din natin si Enteng. Pero hindi mo rin ba naisip yung mga batang nawala nitong mga nakaraang buwan? Oo nga. Gaya nga na sinabi ko kanina. Simula nang tumira si Enteng sa baryo natin, dumalas ang kaso ng mga nawawala. Ayaw kong mag-akusa, pero hindi rin ako pwedeng tumahimik. Kapitan, huwag mong baliwalain ang sinabi ni Nabuboy at Pipoy. Muntik siyang maging susunod na biktima. Kung hindi dahil kay Pipoy, baka hindi ko na siya kasama ngayon. Hindi rin po ako nagsisisi na niligtas si Buboy at magsabi ng totoo, Kapitan. Pero wala tayong sapat na ebidensya. Hindi natin pwedeng basta arestuin si Enteng. Pero Kapitan, sigurado na po ba tayo na si Enteng lang ang kailangang imbestigahan? Tama nga rin, Kapitan. Baka ibang tao ang gumawa nun. Hindi tayo sigurado. Hindi pwedeng manghula. Hindi po ako nag-imbento. Totoo po ang nakita ko. Siya po talaga. At hindi kami basta nagsalita. Nagsalita kami kasi may panganib. Hindi kami nanghuhula. Buboy, hindi mo pa alam ang kaiba ng aswang sa normal na tao. Bata ka pa. Pwede ka magkamali. Tama na yan, Berto. Bata yung ginigipit mo. Hindi ka naman sinasabing si Enteng na nga ang may gawa. Wala pa naman tayong ibang suspect kundi siya lamang. Pero oo, Berto, Pilar, naiintindihan ko na masama nga ang magbintang. Alam kong naging kaibigan nyo rin sa palengke si Enteng. At alam kong suki kayo sa dinuguan niya. Pero may anak din akong kasing edad ni Buboy. Kaya hindi ako pwedeng tumigil dahil sa chismis lang to o gawa-gawa lang. Hanggang hindi pa nahanap ng mga pulis ang tunay na suspect. Kailangan ko rin kumilos bilang kapitan. Ano pong gagawin natin? Sa ngayon tumahimik muna tayo. Ayoko magkagulo. Hindi tayo sigurado. Ako nang bahala. Kailangan pa bang may mawala na namang bata bago kayo maniwala? Biring naiintindihan ko kayo. Pero sa ngayon, huwag niyong lalapitan si Enteng. Huwag muna kayong magsalita sa iba. Hindi po ba pwedeng gumawa tayo ng paraan? Kung may plano kayo, sabihin niyo sa akin. Pero gusto ko tahimik. Ayoko mas takutin pa ang mga tao. Sige, Kapitan. Kung may oras na kailangan niyo ko, nandito ako. Para sa kaligtasan ng apo ko. Yun ang hinihingi ko. Kakayahan mo rin bilang albularya. Kung totoo ngang aswang itong si Enteng. Kung kailangan niyo po ako, tutulong po ako. Salamat, Buboy. Pero alagaan mo muna ang sarili mo. Ayun lang muna sa ngayon. Salamat sa pagdalo niyo rito. Tahimik na lumabas ng opisina si Buboy kasama si Lola Biring at Pipoy. Pero hindi ganun katahimik ang paligid sa labas. Sa kanto, sa palengke, sa loob ng mga bahay, unti-unti nang kumakalat ang usapan. Na baka nga raw hindi lamang kwento ang aswang. Na baka si Enteng ay hindi lang basta tindero ng dinuguan, kundi nilalang na matagal nang nagnanakaw ng buhay ng tao. Hapon na nang dumating si Pipoy sa bahay nila. Nakarinig si Buboy ng mga yabag na papalapit. Kasabay ng pamilyar na boses na tumatawag mula sa labas. Nakaupo siya noon sa kusina kasama si Lola Biringa. Tahimik silang nag-uusap tungkol sa plano. Nang bumukas ang pinto, naabutan sila ni Pipoy na nakadukwang si Lola sa mesa. Habang si Buboy naman ay hawak-hawak ang isang maliit na supot ng asin. Lola, Buboy, ano pong pinag-uusapan niyo? Aba, sakto ang dating mo, Poy. Pinaplano namin kung paano mabibisto sa lahat ang tunay na anyo ni Enteng. Hindi po kasi siya nagtinda kanina sa palengke, kuya. Hindi na po siya nagpapakita. Baka natatakot na talaga siya sa'yo, Buboy. Lalo pat siya ang pinagchismisan sa palengke. Kaya nga, Pipoy. Malamang alam na niyang kumakalat na ang balita. Kailangan, handa na dapat tayo. Lola, sa tingin niyo po, susugod siya? Oo, Apo. Hindi yun papayag na masira siya ng basta-basta. Kung may balak pa siyang bumawi, mamayang gabi yun. Ano pong plano natin? Buboy, Pipoy, yung ruta niyo pa uwi galing court,
may madadaanan kayong madilim na iskinita, hindi ba? Opo, Lola. Doon din po namin siya nakita ni Kuya Pipoy. Lola, gusto niyo po ako muna ang dumaan doon? Baka ako ang habulin niya. Hindi, Pipoy. Si Buboy ang kailangan niya. Alam din natin na si Buboy ang punteriya niya. At dahil alam niyang natatakot si Buboy, doon siya mas lalapit. Iyon ang gagamitin nating pagkakataon. Ha? Teka po, Lola Biring. Si Buboy po ang pain natin? Kahit labag sa loob ko dahil mapanganib, si Buboy ang nagpumilit at nagboluntaryo. Bilang lola niya, gagawin ko ang lahat para ligtas siyang makapunta sa atin. Huwag kang mag-alala sa akin, Kuya. Kayang-kaya ko po yan mamaya. Bilisan mong takbo mo, Buboy, ha? Gayahin mo kung paano ka tumakbo kapag naglalaro tayo ng basketball. Okay ba? Opo, Kuya. Buboy, apo, makinig ka sa akin. Anong gagawin mo mamaya? Magpapanggap na natatakot para lumapit siya sa akin. Oo, apo. Umatras ka, umiyak kung kailangan. Kapag lumapit siya, anong gagawin? Sabuyan po agad ng asin. Tama, sabuyan mo agad ng asin. Tapos tumakbo ka sa ikalawang iskinita. Doon kami mag-aabang. Ano po ang gagawin ko, Lola? Ikaw sa banal na langis, Pipoy. Ako nang bahala sa buntot pagi. At pag nahuli na siya, wala nang atrasan. Kailan po natin gagawin to? Mamayang gabi. Hindi na natin siya bibigyan ng pagkakataon para makapag-isip pa. Nilaan lang ni Buboy ang buong maghapon sa plano nila. Kung bigo man sila mamayang gabi, ay may susunod na bukas pa naman. Gabi nang pumwesto na sila sa madilim na eskinita. Tahimik ang paligid. Halos walang tao sa kalye. Pero dinig pa rin ang ibang tao sa mga kalapitbahay. Sa may eskinita, naglalakad si Buboy. Hawak niya ang maliit na bag na may laman na asin. Nanginginig ang kamay, pero buo ang loob. Sa dilim, may mahinang yabag. Tanging ilaw lamang ng poste ang nagbibigay ng kakarampot na liwanag sa ibang parte ng lugar. Buboy! Manong Enteng! Bakit ka umatras, Buboy? Halika rito sa akin. Huwag po! Huwag po! Matagal na kitang gustong kunin. Ikaw ang naging dahilan ng lahat ng ito. Huwag! Huwag ka pong lumapit sa akin! Lola! Lola! Akala mo ba maririnig ka ng lola mo dito, Buboy? Hindi! Kaya wala ka nang kawala sa akin ngayon! Let's yung bata ka! Hayop ka! Eto pa ang asin! Hayop ka! Bumalik ka rito! Akala mo ahayaan kitang makatakbo! Layuan niyo po ako! Pinagkalat mo na aswang ako, ha? Papatay na kitang bata ka! Lola! Kuya Pipoy! Ganyan nga, Buboy. Sumigaw ka sa takot. Pagbabayaran mong ginawa mo sa akin. Takot na humihingi ng tulong si Buboy habang tumatakbo papunta sa madilim na eskinita. Tanging ang sinag na lamang ng buwan ang nagbibigay liwanag sa paligid. Lumiko rin si Mang Enteng sa madilim na eskinita. Sa pag-aakalang nasukol na niya si Buboy, napatawa ito. Akala mo makakatakas ka? Wala ka nang tatakbuhan dito, bata. Papatay na kita para matahimik ka na! Huwag po! Parang awa niyo na po, Manong Enteng! Diyan lang po kayo! Huwag po kayong lumapit! Wala nang magagawa yung pag-iyak mo, Buboy. Wala nang tutulong sa'yo! Huwag po! Enteng! Biring! Hawak ko ng banal na tubig! Walang hiya kayo!
Walang hiya ka talaga, Buboy! Pipoy! Wisikan mo na! Heto sa'yo! Mga hayop talaga kayo! Masarap ba sa pakiramdam, Enteng? Heto pa! Buntot page! Para sa apo ko! Hindi niyo ko kayang patumbahin! Sa ngalan ng may kapal at ng liwanag ng araw, ikaw na nilalang ng dilim. Ako ang haharang. Sa buntot pagi na ito, mawalan ka ng lakas! Wisikan mo ng langis, Pipoy! Heto pa! Papatayin ko kayong lahat! Kuya! Lola! Natatakot na po ako! Ang mata niya, ang ipin, parang hayop! Nasa gilid lamang si Buboy, takot na umiiyak na nakamasid habang pinapalo ni Lola Biring si Mang Enteng gamit ang buntot pagi. Hirap na ang aswang, namimilipit, hindi makaganti. Parang wala ng lakas. Tuloy-tuloy lang ang hampas ni Lola. Bawat paghataw may kasamang galit at dasal. Napapangwi si Mang Enteng sa tindi ng sakit na nararanasan. Heto pa! Para to sa mga batang kinain mo! Ang sakit! Ang init! Kuya! Lola! Bumagsak na siya ng tuluyan! Hindi pa ako tapos! Hindi pa to wakas! Lola, hindi na makatayo! Isa pa! Isa pa! Papatayin ko kayo! Gumagapang siya! Baboy! Asin! Ito! Malakas na napasigaw si Mang Enteng dahil sa hirap. Napalingon si Buboy nang may marinig na mga yabag na paparating. Ilang saglit pa, dumating si Mang Berto at Aling Pilar. Parehong may dalang flashlight. Nang itutok nila ang ilaw sa madilim na iskinita, kitang-kita ni Buboy ang pagkabigla ng mga ito. Napatras si Mang Berto, habang si Aling Pilar napasigaw. Sa itsura ng mga mukha nila, alam ni Buboy, ngayon lamang sila nakakita ng isang nilalang na tulad ni Mang Enteng. Diyos ko po! Ano to? Si Enteng? Yan ang totoong anyo niya. Ayaw niyo pang maniwala sa mga bata. O ngayon, nakita niyo na. Hindi! Hindi pwede to! Papatayin ko kayo! Hindi pa ito ang wakas! Ito ang para sa pagsakal mo sa apo ko! Hindi pa ako tapos! Lola, gumagapang na po siya papalayo. Tatapunan ko pa po ng asin, Lola! Huwag na, apo. Tingnan mo, parang bulok na hayop. Hayaan mo siyang gumapang. Mamamatay na yan. Pero Lola, hindi po ba delikado kung makawala pa si Mang Enteng? Hindi na yan makakalayo. Sugatan na siya. At mas mabuti na yan. Walang makakakilala na tayo ang may gawa niyan sa kanya. Piring! Baka bumalik pa yan! Baka makapatay pa ng iba! Albularya ako, Pilar. Alam ko ang buhay ng halimaw kapag patapos na. Hindi na yan makakabalik. Akala ko, kwento lang to. Akala ko. Sabi ko sa'yo, Berto, hindi nagsisinungaling ang apo ko. Tara na, umuwi na tayo. Baka maabutan pa tayo ng iba. Lola, tapos na po ba talaga? Sa ngayon, apo, oo. Pwede na po ba tayong matulog ng mahimbing? Oo, Buboy. Ngayon, pwede ka nang matulog ng walang kaba. Dahil ngayong gabi, tayong tatlo ang nanalo. Isa-isa silang nagsiuwian matapos ang matinding pangyayari. Alam ni Buboy na hindi pa rin makapaniwala sina Aling Pilar at Mang Berto sa lahat ng nakita nila. Pero para kay Buboy, ang mahalaga, natapos nila ang plano.
Nagtagumpay sila ni Lola Biring at Pipoy. Nagwawali si Buboy sa bakuran nang marinig niyang tumunog ang radyo sa loob ng bahay. Alam niyang ang lola niya ang nagbukas nito. Maya-maya'y lumapit siya kay Lola Biring nang maupo ito sa lilim ng puno ng mangga sa bakuran. Umupo siya sa tabi ng lola niya at sabay silang nakinig sa radyo habang tahimik na humihigop ng kape na tinimpla ng matanda. Nagkatinginan sila na marinig ang balita sa radyo na may natagpuan na bangkay sa isang private property malapit sa sapa. Ayon pa rito ay may natagpuang bakas ng dugo sa damit ng taong yun. Kaya ipinaubayan na sa pulisya ang pag-iimbestiga. Kinumpirma ng mga otoridad na ang dugo ay mula sa isang nawawalang bata sa Karatig Bayan. Lola, narinig niyo po? Oo, Apo. Siya na nga yun. Ibig sabihin po, tapos na po talaga? Tapos na talaga, Apo. Hindi na siya babalik. Parang hindi po ako makapaniwala. Mahirap talagang paniwalaan ang katapusan ng isang masamang panaginip. Pero kinaya po natin, di ba? Kinaya natin, Apo. Dahil hindi tayo umatras. Dahil malakas ka. Biring, Buboy. Oh, Berto, Pipoy, Pilar. Halina kayo, pasok. Ate Biring, patawad talaga. Hindi kami agad naniwala. Hindi kami makapaniwala na totoo pala ang lahat. Tama si Pilar. Ang hirap paniwalaan. Pero siya pala talaga. Kami pa naman ang isa sa mga suki niya. Diyos ko. Ay, kaya pala iba ang lasa ng dinuguan niya. Peste, pambihira. Sarap na sarap pa ako. Yung pala, Diyos ko, parang gusto ko masok ka. Adik na adik pa naman kayo sa lasa nun. Naku, ayoko nang maalala. Biruin mo, mga inosenteng batang binibiktima niya. Baka kailangan nating dasalan yung mga bata, no? Hala ka, Aling Pilar, baka katabi mo ang isang bata. Buwisit kang bata ka. Huwag mo ko tinatakot ng ganyan, ha? Totoo ba, Buboy? May nakikita ka bang kaluluwa ng bata sa tabi ko? Bata? Ay, Buboy, huwag kang ganyan. Ay, meron ka bang nakikitang katabi ko? Ay, Diyos ko, patawarin mo po sana ako. Wala po akong nakikitang multo ng bata, Aling Pilar. Joke lang po. Pero kung meron man, baka gusto lang nila magpaalam. Baka pasasalamat lang ang dalang mensahe. Hay nako, Pipoy. Huwag mo nga akong tinatakot, ha? Pero, totoo no? Dapat dasalan natin. Oo. At sa wakas tapos na. Wala nang kabataan ang manganganib. Parang gumaan ang hangin ngayon, ano? Ay, oo nga po. Parang mas ligtas na. Maraming salamat, Biring, Buboy, at patawad din sa mga nasabi ko. Wala yun. Ang mahalaga, ligtas na ang mga bata sa baryo natin. Tahimik lamang si Buboy habang nakaupo sa tabi ni Lola Biring. Habang nakikinig sa tawanan ng mga matatanda, alam niyang iba na ang pakiramdam niya ngayon na wala na ang aswang. Wala nang takot. Maliwanag, maaliwalas. Tapos na ang lahat. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Panginoong Diyos. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Shoutout po tayo kay Jonalyn Marquez from Oman. Shoutout sa Pisquera family from Purok Paraiso, Tuluan, Tambulig, Zamboanga del Sur. Hi kay Julius Deloro. Shout out kina Christopher Soyoso, Domingo Bundal, Ven Soyoso, Marnie Hoba, Rogelio Cadoy at Armand Kirat ng Casa Maria Resort, Suwal, Pangasinan. Kumusta po kayo? Shout out kina Johan, JB, Aldrin, Sam, Apple, Ira, and Hannah. Kumusta po kayo dyan? Shout out sa mga solid ingkong na sina Lilibeth at Aiko from Bahrain. Salamat po sa inyo. Hi kay Jeneline Rodrigo from Town Square, Daan, Banatayan. Shout out sa mga taga-Siena May Bake Shop sa Puerto Princesa, Palawan. Hi kay Nelly from Valenzuela. Hi kay Angeline Asnilo from Kuwait.
Hi kay Jackie from Riyadh. Shout out to Yong Benglong from Amiyong from Malaysia. Hi kay Josefina Coracia. Hi kay June Mateo from San Ildefonso, Bulacan. Hi kay Arlene Castro Ramos from Malaysia. Alright, maraming salamat po sa inyong lahat and God bless us all.